Inay, malapit na po ang bayaran ng tuition namin ni Irma ha. Baka po makalimutan ninyo. Kayo pa naman, napaka-busy niyo pong tao. Ano ka ba naman anak? Hindi naman sa ganoon. Alam mo, nagawan ko na nga ng paraan yan. Huwag kayong mag-alala. Eh, kayo nang bahala sa inyong kapatid na bunso ha. Inyong alalayan, huwag niyong papabayaan. Lalo pa ngayon, napakarami niyang takdang araling kailangan tapusin. Alam niyo naman, kayo na nga lang yung pwede kong asahan, hindi ba? Naku, inay, wala po kayong dapat ipag-worry. Kami na pong bahala kay Joy. Eh, inay, basta po ha, yung billing po namin sa inyo, inay. Baka po mawala sa isipan ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal po namin kayo, nay. Ganyan. Ganyan kung mag-usap itong si Roy at ang kanyang inang si Milet na ngayon ay isang OFW sa bansang Hong Kong. Isa itong yaya. Kaya agad, pinapadala nga ni Milet ang pera sa Pilipinas upang magamit ng kanyang mga anak. Lalo pa ngayon, college na nga ang mga ito. Si Roy at ang isa pa niyang kapatid ay nasa kolehiyo na, samantalang ang bunso ay napakabata pa. Tuwing nakakausap ni Roy ang kanyang ina, napakarami niyang paalala na para bang anytime soon, malilimutan din ito ng kanyang ina. Paulit-ulit nga ito. Dahilan kung bakit itong si Milet halos hindi na mag-day off. Siguro, nape-pressure na nga siya sa kanyang mga anak. Nakiusap pa nga itong si Milet na baka naman maaaring kahit sa day off niya ay makapagtrabaho siya. Walang ibang mahalaga para kay Milet kundi ang makapagpadala nga sa kanyang mga anak. Ito nga kasing si Milet ay isang ulirang ina. Single parent. Balo na kasi ito. At ang kanyang pangako sa kanyang namayapang asawa, siya na ang bahala sa kanilang mga anak. Gagawin niya ang lahat upang ang mga ito ay makapagtapos ng maayos. Ilang buwan pa ang nakalipas, medyo nahirapan na nga itong si Milet sa kanyang kondisyon. Nakakapagod naman talaga ang ganoon. Isang gabi tumawag nga siya kay Roy at sinabing, "Roy, baka naman pag nakapagtapos ka na nga ng pag-aaral mo, itulungan mo naman si Joy at Irma. Tumatanda na ako, anak. Darating yung panahon na limitado na ang kaya kong gawin. Sana'y maunawaan mo naman ako. Anak, ikaw ang panganay. Huwag mo kakalimutan yan." Yan ang sabi ni Milet. Ang sabi naman itong si Roy, "Aba, teka muna, Nay. Bakit naman po ako?" "Nay naman, ano bang akala niyo sa akin? Robot? Hindi napapagod? Nay, gusto ko muna magpahinga. Sa matagal na panahon, puro ko pag-aaral. Lahat ginagawa ko upang magkaroon ng mataas na marka. Tapos ang gusto mo pagkatapos ko ng kolehiyo, trabaho agad? Grabe naman, inay. Huwag naman ganoon. Maawa naman kayo sa akin." Nay, maiba ako. Anong balita sa laptop ko?" "Oh, sinasabi ko sa inyo eh. Nay naman, may defense pa kami sa isang buwan. Ang laptop ko ang bagal na." Ay nako, puro kayo dahilan eh. Bahala nga kayo. Pag si Irma naman ang bilis-bilis niyo. Yan ang tugon ni Roy sa kanyang ina. Hindi maiikailang itong si Milet ay nagtatampo na sa kanyang panganay dahil nga sa kakaibang pag-iisip nito. Iba na nga talaga ang mga kabataan ngayon. Ganoon pa man, inuunawa niya ang kanyang panganay na ito, maging ang kanyang dalawa pang mga anak. Minsan nga, nangungutang pa siya sa mga kababayan niya nga sa Hong Kong upang merong siyang maipadala sa kanyang mga anak, lalo na kapag delay ang kanyang sahod. Makalipas pa ang ilang mga buwan ng paghihirap ni Millet sa abroad, sa wakas, nakapagtapos na itong si Roy, ang kanyang panganay na anak. Kaya lang, lumipas ang mga araw, mga linggo, ilang pang mga buwan, aba, wala siyang ibang inaatupag kundi barkada at basketball. Kain tulog, tiktok-tiktok lang, pasayaw-sayaw lang. Wala naman sanang problema kaya lang, inaasahan siya ng kanyang inang si Milet.
Ilang beses na nga siyang pinakiusapan pero hindi siya nakikinig. Wala siyang balak na sumunod. Ilang buwan pa ang nakalipas, ito namang si Erma ang nakapagtapos ng pag-aaral. Tuwang-tuwa naman nga itong si Millet dahil napag-alaman niya, ito palang si Erma, may inapply na ngang trabaho. Ibang-iba sa kanyang kuya. Ang problema? Aba, itong si Erma. Lumipas ng ilang buwan, may trabaho naman, pero wala siyang nai-provide sa kanilang pamilya. Ang lagi niyang dahilan, kesyo maliit lang daw ang sahod nila, kesyo nag-iipon daw siya. Pero wag ka, halos linggo-linggo may dumarating na parcel mula sa online shopping. Masyado kasi itong maluho. Naapektuhan na nga nito ang kanyang isipan. Palibhasa, kung ano-anong nakikita online. Kung anong uso, binibili, ginagaya. Sa pagkakataong ito, si Joy na nga lamang ang maaaring asahan ng kanyang ina. Pero anong kanyang magagawa? Senior high school pa lamang ito. Ang problema pa, medyo mahina nga ang kanyang ulo. Lalo na sa matematika. Nang siya'y makapagtapos ng senior high school, walang college na tumanggap sa kanya. Palagi siyang bagsak sa entrance exam pa lamang. Nung minsang siya'y makapag-enroll sa isang pampublikong kolehiyo, nakapasok naman siya. Kaya lang, naku, palaging bagsak. Sa tunay lamang, malaki na ang gastos nga nitong si Millet dito sa kanyang bunso. O mas tamang sabihin sa kanyang mga anak, as in malaking malaki na. Hindi na nga lamang ipinapahalata nitong si Millet sa kanyang mga anak pero halos gabi-gabi, umiiyak na lamang siya sa pagod. Dalawa kasi ang alaga niyang bata at ang matandang magulang ng kanyang employer, nasa kanya na nga rin umaasa. Siya ang nagpapaligo, nagpapakain at nagpapainom nga ng gamot sa mga ito. Maaari nating sabihing malaki nga ang kanyang sinasahod. Kaya lang, ang kanyang katawan ay hindi naman robot. Alam niyo bang kulang na kulang pa ito? Kulang na kulang pa. Kahit pa sabihing halos doble na ang kanyang sinasahod ngayon kumpara ng first time niya sa Hong Kong. Kulang na kulang pa kahit na ang kanyang dalawang mga anak nakapagtapos na nga ng kolehiyo. Kulang na kulang pa rin dahil ang mga ito medyo batugan, madamot, at tamad. Palagi nang ang binibisita ng mga kapatid niya mula sa malayong probinsya ang kanyang mga anak upang pagsabihan, upang pakiusapan. Pero walang epekto. Malapit lamang naman sana ang bahay ng ilang mga kamag-anak ng pumanaw na asawa ni Millet. Kaya lang, ano nga bang kanyang aasahan sa mga ito? Parang walang pakialam. Kung sa bagay, hindi mo nga sila masisisi dahil nga itong si Roy kapag pinagsasabihan, nako, siya pang matapang. Lalaki lamang ang gulo at alitan sa kanilang pamilya. Magaling pang wag na lang. Ang iniisip ni Millet, ano nga bang kanyang maaaring gawin? Magaling pang asahan na lamang niya ang kanyang anak na si Joy. Maaaring mahina ang kanyang ulo. Maaaring hindi siya magaling sa academics. Pero sa kanilang magkakapatid, si Joy daw ang talagang nakakaunawa ng paghihirap ni Millet sa abroad. Kinausap ni Millet tong si Joy at sinabing mag-enroll sa kolehiyong muling sumubok at huwag mapagod, huwag pang hinaan ng loob. Kahit lang daw 2 taong kurso okay lang. Basta meron siyang matapos dahil napakahalaga ng diploma sa panahon ngayon. Alam niyo naman sa Pilipinas, hindi ba? Napakaraming requirement, makapasok ka lamang ng trabaho. Napakaraming hinihinging requirements na para bang imposible para sa isang simpleng tao, lalo na kung ang taong ito ay walang natapos. Kahit pa anong galing mo, kahit pa anong husay mo, kung wala kang diploma, walang mangyayari sa'yo. Makikita mo pa lamang sa mga post online. Ang mga requirements dapat college level. Paano mo a-applyan yan kung sa unang requirement pa lamang, bagsak ka na? Yan ang bagay na nauunawaan naman ni Millet
kaya nais niyang makapagtapos ng pag-aaral itong si Joy. Kaya lang, sa kasamaang palad, bumagsak pa rin nga ito. Ano nga bang dapat gawin ni Milet? Ang kanyang panganay, nakapagtapos ng pag-aaral pero napakatamad, batugan at walang ibang ginawa kundi bumarkada. Ang pangalawang anak na si Erma, masipag naman sa trabaho, mahusay, sumasahod ng tama kaya lang, masyadong madamot, ayaw mag-share ng blessings. Ang kanyang bunso, masipag naman kaya lang, mahina nga ang ulo. Kung ikaw ay kaibigan ni Milet, anong payo ang sasabihin mo? Comment down below mga ka-Vonimalia. Isang araw, isang masamang balita ang dumating kay Milet. Mula sa ospital kung saan siya nagpa-medical nung nakaraan, lumabas na ang mga resulta ng mga test at base sa mga pag-aaral, maaaring siya nga ay mayroon ng diabetes. Ang sabi ng mga doktor, ang karamdamang ito ay kanyang minana mula sa kanyang mga magulang. Maaaring hindi siya ganung kasipag kumain ng mga matamis kaya lang medyo stress eating kasi ang takbuhan ni Milet tuwing siya'y namumblema sa trabaho at sa kanyang mga anak. Dahil dyan, natakot si Milet dahil baka maya-maya, hindi na nga niya magawang makapagtrabaho at umuwi siya ng Pilipinas nang wala sa oras. Kaya naman, agad niyang ibinalita sa kanyang mga anak ang bad news mula sa ospital. Si Roy, galit na galit, inis na inis. Dahil daw sa kapabayaan ng kanyang ina, mapipilitan pa siyang mag-apply ng trabaho ngayon. Ito namang si Erma na pangalawang anak, walang emosyon, walang complain, walang reaksyon. Dahil para sa kanya, normal naman nga daw yun. Ang sabi naman ni Joy, kung hindi na nga niya kayang magtrabaho pa sa abroad, magaling pang umuwi na. So ayun nga, alam na nga ng tatlong magkakapatid ang balita tungkol sa kalusugan ng kanilang ina. Si Roy, na inis, yamot na yamot sa kanyang ina, napilitang mag-apply ng trabaho. Ngayon lamang niya na-realize ang importansya ng pag-apply ng trabaho. Hanggang sa ayun, natanggap naman siya. Ang problema, makalipas lamang ang mahigit sa ilang linggo, nagkaroon siya ng kasintahan. Ang bagong kasintahang ito, binuntis niya agad. Naku, napakamot ng ulo itong kanyang ina. Bakit naman daw niya ginawa yun? Ang sabi ni Roy, hindi naman daw niya inaasahang mangyayari ito. Ano yun? Magic? Nung mapag-alaman ng mga magulang ng kanyang kasintahan na itong si Milet nga ay nasa abroad, matagal ng panahon, nagpasya ang kanyang mga magulang na ipakasal na nga raw ang kanilang anak na babae dito kay Roy. Kaya sa huli, itong si Roy napakasal ng napakaaga sa kasintahang hindi pa nga niya lubusang kilala. Nabuntis niya ganun talaga. Nagpakasal sila sa West. Ngayon, na-realize ni Milet na parang walang saysay ang lahat ng kanyang pagtitiis doon sa abroad. Parang walang magandang resulta ang kanyang mga sakripisyo. Lalo pa nang mapag-alaman niya na itong kanyang bunsong si Joy, ang buong akala niya ay malaki pang pag-asang umasenso at mag-iba ang buhay. Nako, napariwara na din. Napabarikada na. Napakatalas pa ng dila ngayon. Grabe kung barahin nga itong si Milet. Nagkabuhol-buhol na ang problema nga ni Milet. Pamilya, pera, kalusugan. Ay. Dahil nga itong panganay nitong si Milet na si Roy ay may asawa na, lumayo na nga ito. Humiwalay na sa bahay ng kanyang ina. Dahil nga kasal na itong si Roy sa kanyang kasintahan, binigyan nga sila ng lupa't bahay ng magulang ng babae. Dahil dyan kahit papaano, nakahinga ng maluwag itong si Milet. At least alam niya na nasa maayos na kalagayan ng kanyang panganay. Isang gabi,
Ang tumawag naman kay Millet ay itong kanyang pangalawang anak na si Erma. At ang sabi, meron na nga rin daw siyang kasintahan. Tutal, kasal na nga daw si Roy, baka naman this time, pwedeng siya naman. Mahal na mahal daw niya ang kanyang kasintahang ito. Hindi naman daw siya bata. Hindi man siya buntis. Choice niya ang magpakasal kung nais niya. Kaya raw siya tumawag sa kanyang ina hindi para humingi ng permiso, pero para lamang ipaalam ang kanyang gusto. Walang nagawa si Millet. Nasunod ang nais ng kanyang ikalawang anak na si Erma. Hanggang sa pagkalipas pa ng ilang mga linggo, nakauwi ng Pilipinas itong si Millet. Ang inaasahan niya na kanyang makakasama sa bahay ay ang kanyang bunsong si Joy. Kaya lang, si Joy hindi sumasagot sa mga chat, sa mga text, sa mga tawag. Ang dating bunso na palaging napaka-concerned sa kanyang kondisyon, ngayon ay parang wala nang pakialam sa kanya. Aba, nakakaalala nga lamang itong tumawag kapag meron siyang pangangailangan, pag may kailangang bilhin o kailangang bayaran. Tibay din ang apog ng batang to eh. Nang huling beses na tumawag nga itong si Millet sa kanyang anak na si Joy, ang kanyang muling paalala. Baka naman daw magkakaroon siya ng sapat na panahon upang makapag-apply nga ng work. Mahirap naman daw yung ganoon, naasa na lamang sa padala. Hindi na nga ito bata. Dapat, marunong na nga itong tumayo sa kanyang sariling mga paa. Kaya lang, ang sabi nga nitong si Joy sa kanyang ina, "Inay, huwag naman kayong ganyan. Paulit-ulit kayo eh. Palagi nang mag-apply sa ganito, mag-apply sa ganyan, gumawa ka na ng bagong resume mo, ganito, ganyan. Ano? Hindi ba kayo napapagod, inay? Ayoko pa nga. Ano bang kinakatakot ninyo? Kumakain naman ako ng maayos. Hindi naman tayo nangungupahan, hindi ba? Oh, isa pa. Wala kayong dapat ipag-alala, hindi ba? May tago naman kayo. Huwag niyo ko laging pilitin kung ayaw ko. Palibhasa kasi. Hindi niyo alam yung pakiramdam ng ma-reject. Ng isa, dalawa, tatlong beses. Hindi niyo alam yung pakiramdam ko. Nahihiya na ako. Akala niyo ba okay sa akin yung ganito? Hindi. Pero wala akong magagawa, mahina ang ulo ko eh. Wala akong natapos. Hindi ako kasing husay ni Kuya Roy, hindi kasing talino ni Ate Erma. Oh, anong gusto niyong gawin ko? Hindi pang opisina ang kaalaman ko. Anong gusto niyong pasukin ko? Huh? Sales lady? Security guard? Magtinda ng isda? Sabihin niyo, inay, anong gusto niyong gawin ko? Hanga ako sa inyo eh. Ang tagal-tagal niyo sa abroad, hindi kayo nakapag-ipon ng malaking pera. Tapos ngayon, uuwi kang walang dala. Nakalimutan niyo na ba? Inay namin kayo. Ina ko kayo. Responsibilidad ninyo ang pakainin ako. Tapos ngayon gusto mo akong mag-apply ng trabaho para ano? Akong sumuporta sa inyo? Inay, pareho nating alam na hindi ko kayang gawin yon. At sa punto't pagkakataong ito, wala akong balak. Di ba nga, inay, kayong may sabi sa akin na hindi sapat ang ipon ninyo. Eh bakit hindi kayo mag-extend pa ng kahit isang taon lang? Di ba? Para pag uwi nyo, marami ulit kayong pera. Yan ang sabi ni Joy sa kanyang ina. Napaluha na nga lamang si Millet sa sobrang sakit ng mga salitang sinabi ng kanyang bunso. Halatang hindi na nga ito concern sa kanyang kondisyon. Ibinaba na nga lamang niya ang telepono. Ngayon pa lamang, nai-imagine na nga niya kung anong mangyayari sa kanya pagkatapos ng ilang pang mga taon. Wala siyang pwedeng asahang mga anak. Ngayon pa nga lamang wala nang pakialam sa kanya. After some years pa. Dahil sa sama ng kanyang loob, nagawa niyang ikwento sa kanyang employer ang kanyang sitwasyon. At dahil napakabait ng mga ito, kahit tapos na ang kanyang kontrata, in-extend pa ito para hindi siya mapilitang umuwi ng Pilipinas nang walang dalang kahit na ano. Kahit pa sabihing alam nila na meron na nga itong diabetes at lumalala na nga, hindi nila ito para pahirapan sa trabaho. Ang mahalaga,
meron nga itong palaging kasama dahil pamilya na nga ang turing nila dito. Hindi na nga ganoon kabigat ang mga trabahong ginagawa nitong si Milet, kaya lang parang bumibigay na ang kanyang katawan. Palibhasa nga itong si Milet, mahigit ng 50. Palibhasa bata pa lamang ay tumatrabaho na, parang lahat ng pagod ng kanyang katawan ngayon bumabagsak sa kanya. Madalas na nga siyang mahilo at hapuin. At dahil pinapasok na nga ng mga negatibong ideya ang kanyang isipan, ang sabi niya at pakiusap sa kanyang amo ay hayaan na siyang makauwi ng Pilipinas. At dahil hindi naman madamot ang kanyang employer na ito, kinuha nila ang bank account number nitong si Milet. At nangako nga silang tutulungan pa rin itong si Milet kahit nasa Pilipinas na. Dahil nga itong si Milet ay hindi lamang basta yaya o katulong sa bahay na iyon. Pamilya na ang turing nga nila sa isa't isa. Mahal na mahal si Milet ng kanyang mga amo at ng kanyang mga alaga. Marami na nga rin siyang kaibigan doon na hindi naman niya kalahi. Hanggang sa iyon, dahil sa tulong ng kanyang mga amo, nakauwi ng Pilipinas itong si Milet nang walang problema. Pag-uwi nga niya ng bahay, nako, nanlumo agad itong si Milet. Napakarumi ng kanilang bahay. Napakakalat. Paanong hindi? Halos lahat pala nga ng barkada ni Joy doon na nga tumatambay. Ang CR nila, barado. Ang kusina, napakabaho. Ang 2 kwarto sa taas, halos hindi mo na makilala, para ng bodega. Ang kanyang bunsong anak na si Joy, puro na nga rin pala bisyo. Mas malala pa nga siya sa kanyang kuya. Napakahirap na nga nitong kausapin at kontrolin. Kaya mismong pagka-uwi nga niya ng bahay, ang una niyang ginawa imbis na matulog at magpahinga ay maglinis ng sariling tahanan. Ayaw na nga niyang ma-stress pa, kaya ang kailangan niya ay payapang lugar. Nilinis niya ang buong bahay, loob at labas. At doon sa loob ng kanyang kwarto ay nagkulong nga ito. Saka siya natulog ng mahiming. Paggising nga niya, nakita niya ang barkada ni Joy at sinabing hindi na nga raw sila maaaring matulog pa doon sa lugar na iyon dahil siya ay bumalik na. Hindi na sila allowed na pumasok sa pag-aari niya. Biglang pasok naman ni Joy sa bahay. Siyempre nagalit nga siya dahil parang napahiya raw siya sa kanyang mga kabarkada. Ang sabi niya, napakadamot naman daw ng kanyang ina. Ipinilit pa rin ni Joy ang kanyang gusto. Ang nais niya, ang kanyang mga barkada ay doon matulog sa bahay na iyon pero hindi. Pinanindigan ni Milet ang kanyang mga sinabi. Siya ang dapat masunod. Ang sabi ni Joy, yan, umaandar na naman yung kadamutan ninyo. Alam nyo inay, napaka-unfair ninyo eh. Napaka-unfair ninyo. Sa matagal na panahon wala kayo. Mahigit 10 taon kang hindi umuwi, inay. Nakalimutan nyo na? Nang wala si tatay, akala ko nawalan ako ng ama pero hindi ko akalaing mawawalan din ako ng ina. Nung panahong kailangan ko kayo, wala kayo. Wala si ate, wala si kuya, mag-isa lang ako. Pakahirap ang buhay na yun. Wala ko mapaglabasan ng sama ng loob ko. Sinong andyan? Ang mga kabarkada ko, itinuring kong pamilya at kapatid. Tinulungan nila ako, inay. Kaya ngayong kaya ko silang tulungan, bakit hindi? Bakit ako magdadamot? Aaminin ko sa inyo, ilang buwan na sila dito at walang problema. Pero nang dumating ka, nagkagulo-gulo na. Ang unfair mo, inay. Napakadaya ninyo. Yan ang sabi ni Joy sa kanyang ina. Ang tugon naman nito, Joy, makaunawa ka naman. Makaunawa ka ng sitwasyon, Joy. Hindi ka na bata, hindi ka na mangmang, hindi ka naman inosente, hindi ba? Gusto kong magpahinga, kaya ako umuwi. Ikaw na nga may sabi, hindi ba? 10 taon na ako mahigit sa ibang bansa. Walang araw na hindi ako tumarabaho. Nagagalit ka? Ha? Galit ka dahil wala ako?
Ano bang ginawa ko? Anong ginawa ko? Gumala lang ba ako? Naglakwatsa? Nagbarkada? Hindi naman ah. Joy, wala kayong karapatang hamakin ang mga sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Wag na wag mong kakalimutan na kahit tumanda ka man, kung pakaramdam mo alam mo na ang lahat, wala akong pakialam. Matuto kang irespeto ako dahil nasa loob ka ng bahay ko. Ako ang iyong ina. Matapos ang sagutang ito ng mag-ina, humingi ng tulong itong si Milet sa kanyang panganay na anak na si Roy. Pero siya pang galit. Busy nga raw ito. Wag nga raw siyang abalahin. Ganun din ang sagot ni Erma. Makalipas pang ilang minuto, muling tumawag itong si Erma sa kanyang ina at sinabing baka naman daw maaaring alagaan daw ang kanyang mga anak. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin umuuwi itong si Joy. Mula lang sila yung magkasagutan. Hindi na nga ito nagparamdam pa. Hanggang nabalitaan na nga nitong si Milet na ito palang si Joy ay nakulong. Dinampot ito ng mga pulis dahil nahulihan nga ito ng shabu at marijuana. Labis ang kalungkutan lalo ni Milet ngayon. Ang tanong niya nga sa Diyos, anong kanyang ginawang kasalanan? Bakit ito nangyayari sa kanya? Gayong wala naman siyang ibang ginawa kundi suportahan ng kanyang pamilya. Ang nakakapagtaka dyan, si Roy at Erma alam na pala ang balita pero para bang wala nga silang pakialam dito kay Joy. Mas marami nga daw silang kailangang unahin na mas mahalaga. Halimbawa na lamang ay ang kanilang mga pamilya at mga trabaho. Kahit magmakaawa itong si Milet, wala pa ring epekto. Nang muling magkausap si Roy at ang kanyang ina, ang tanong ng kanyang ina ay, bakit ganoon? Ginawa naman daw ni Milet ang lahat pero bakit ganoon ang nangyari sa kanyang pamilya? Ganoon ang nangyari sa kanyang mga anak? Ang pabalang na sagot nitong si Roy, talaga? Magtataka pa kayo? Malamang, kasalanan ninyo. Huwag na po tayong maglokohan pa, inay. Alam nating pareho na kayo ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Joy. Ako? May sariling mga pangangailangan. Pero napagod na akong humingi ng tulong sa inyo. Si Erma? Atensyon ang kailangan sa inyo. Pero wala. Palagi kayong wala. Tapos nung nakaraan, ang lakas pa ng loob niyong hiligin sa amin yung mga bagay na ipinagkait niyong ibigay? Ang gusto niyo bantayan namin si Joy. Ano? Paano kami? May sariling buhay din kami, Nay. Aba, alam na alam niyong nag-aaral kami nung panahon ngayon. Kolehiyo. Pero ang gusto mo, tutukan namin si Joy kasi wala ka. Tapos lahat, sa akin niyo sinisisi. Dahil ano? Dahil panganay ako? Ha? Walang kwentang rason yan. Walang kwentang alibay yan, Nay. Kung sa bagay, lahat naman tayo dito, di ba? Gusto palaging meron tayong masisisi. Para ano? Magmukha tayong tama sa harap ng tao. Inay, hindi ako ang nagpabaya. Kayo. Alam nyo, payo ko sa inyo, wag na po kayong pumunta rito next week. Sobrang busy naming mag-asawa rito. Pero kung talagang mapilit kayo, sige. Bumalik kayo rito. Alagaan niyo ang mga anak namin. Para kahit paano meron kayong silbi. Ang mga chat at message ni Erma, halos ganoon din. Daing pa nga siya ng daing dahil ngayon daw, 3 na ang kanyang mga anak. Buntis pa ito ngayon. Napaiyak na nga lamang itong si Milet pagpasok nga niya ng kanyang bahay. Hindi na nga niya alam kung ano mang kailangan niyang unahin ngayon. Sinubukang bisitahin itong si Milet ang kanyang bunsong anak na si Joy sa kulungan. Kaya lang, ayaw siyang harapin. Linggo-linggo na nga siyang bumabalik dun pero ayaw pa rin siyang kitain ng kanyang bunso. Sa dami ng kanyang mga problema, hindi na nga niya napapansin. Napapabayaan na nga niya ang kanyang sarili. Napapadalas na nga ang pagkahilo niya.
May mga pagkakataong pang lumalabo na ang kanyang paningin. Kaya agad siyang nagpunta sa ospital upang magpa-check up. Ang sabi ng doktor, ang kanyang diabetes ay lumalala na. Kailangan na nga niyang mag-insulin. Dapat daw buwan-buwan, bibisita nga siya sa ospital upang magpa-check up muli. Kailangang mabantayan ang kanyang kalusugan. Hindi pwedeng pabayaan ito. Hindi naman daw sa tinatakot siya ng doktor pero malaki ang tsansang mas lumala ito kung hindi niya nga iingatan ang kanyang sarili. Ang payo naman ng ilang mga kapatid ay ibenta na nga lamang ang ilang mga pag-aari, lupa at bahay at doon na nga lamang daw sa kanila tumira para kahit paano may titingin sa kanya. Napakabuti ng puso ng kanyang mga kamag-anak. Kaya lang itong kanyang mga anak, palagi pang galit sa kanya. Aba, kung ituring siya, akala mo bagay kasambahay. Nung isang araw nga tumawag itong si Roy. Ang sabi niya, bakit daw hindi pa dumarating ang kanyang ina? Samantalang di ba sinabihan niya nga ito na mag-alaga ng mga bata? Ang balak pangaraw niya ay palabhan ng kanyang mga lumang sapatos. Bakit daw ayaw ng kanyang inay? Bakit daw palaging sa Joy ang kanyang concern? Samantalang ang kanyang mga idinadaing ay maliit na bagay lamang kung tutuusin. Tutal, matagal naman siya sa abroad, hindi ba? Trabaho niyang maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata. So bakit ayaw sundin ang kanyang mga pakiusap? Yan ang sabi ni Roy. Ang tugon naman ni Milit, kay Roy, wala naman daw siyang sinasabing araw ng kanyang pagdating. Ni oras. Ni hindi siya nakaako, ni wala siyang sinabing tugon. Hindi nga raw siya makakapunta dahil siya'y natumba sa banyo. Napatama ang kanyang balakang at masakit nga ito. Tulad ng sabi nitong si Milet, hindi naman daw siya kapitbahay o kasambahay lamang sa lugar na iyon. Bakit daw kung sabihan siya iinam? Baka daw nakakalimutan ni Roy na itong si Milet ay ang kanyang ina, hindi utusan. Kesa nga naman maubos pa ang lakas nitong si Milet, para pagsabihan ng kanyang anak ng walang pakialam sa kanya, ibinaba na nga lamang niya ang telepono. Ang totoo niyan mga ka-Vonny Malia, ang halos lahat ng mga kapatid at mga kamag-anak ni Milet, masama na nga ang loob dito sa kanyang mga anak. At para maiwasan na nga ang mas malaking problema, nagpasya na nga ang panganay na kapatid ni Milet na ipagpagawa nga ito ng kwarto. Upang doon ay siya'y makapagpahinga at manatili nang walang pinoproblemang kahit na ano. This time, wala na ngang magagawa pa si Milet kundi ang sundin ang sinabi ng kanyang mga kapatid. Ibinenta na nga lamang ang kanyang mga pag-aari at saka siya pumunta sa ipinagawang bahay ng kanyang kapatid upang doon ay magstay. Ito ay para sa ikagagaling ng kanyang katawan, ikababalik ng kanyang lakas at kapayapaan. Ang perang nalikom, ipinasok niya sa bangko upang magamit niya sa kanyang pagpapagamot. Alam niyo ba, lumipas pa ang mga araw, si Roy, Joy at Irma walang kaalam-alam na naibenta na ang bahay na pag-aari ng kanilang ina. Total, walang alam, walang pakialam. Ganoon pa man, walang ibang bukang bibig itong si Milet kundi kamusta na nga kaya si Roy? Kamusta na nga kaya ang kanyang pamilya? Ganoon din si Irma. Si Joy kaya? Baka naman pinapabayaan siya doon sa kulungan. Baka siya pinagtutulungan na doon. Labis pa rin ang concern nitong si Milet sa kanyang mga anak. Dahil sa awa ng panganay na kapatid niya, kinausap nito ang magkapatid na Roy at Irma. Mga wala kayong tinandaan. Anong klaseng mga anak kayo? Roy, Irma, ha? Nakausap ko ang inyong mga anak. Hindi na nga nakapagtataka na naging pabaya kayong mga magulang. Paanong hindi? Pabaya kayong anak? Mulat sa pula, lahat ng nais nyo't kailangan, ibinibigay ng inyong ina sa inyo. Isipin nyo kung gaano kahirap yun. Wala ang inyong ama, lahat ginagawa niya para sa inyo. Lahat isinasakripisyo niya para sa inyo. Alam nyo ba? Yang inyong ina?
Matagal na kayong gustong iwanan noon. Mahirap kasi ang buhay eh. Wala siyang magandang trabaho, pero nag-aaral kayo. Pero akalain nyo, naglakas loob pa siyang magtrabaho sa abroad para sa inyo. Isinakripisyo niya ang kanyang pangarap na maging guro. Para ano? Para ibigay sa inyo mga pangangailangan ninyo. Ikaw, Roy, natulig ng kampanganay. Kapal naman ang mukha mo para magsabihan ng iyong ina ng ganon. Siya pa ang may kasalanan kung bakit nagkaganoon si Joy? Isinisisi mo sa kanya yon? Ano? Kung hindi mo kaya maging kuya sa iyong kapatid, huwag mong iatang sa iyong ina ang responsibilidad. Kaya nga kayo tinawag na pamilya, hindi ba? Dapat kayo nagtutulungan. Dapat maaasahan yung isa't isa. Sa inyong magkakapatid, ikaw tong puro hingi sa iyong ina nung siya nasa abroad pa, hindi ba? Bagong damit, bagong sapatos, bagong gadget. Para ano? Anong reason mo? Kailangan mo sa school. Di ba? Di ba? Kahit na hindi naman talaga. Ikaw, Irma. Ha? Hindi makabasag pinggan sa tatlong magkakapatid. Napakatahimik. Kinakausap ayaw magsalita. Laging nahihiya sa mga tao. Yung pala ang totoo. Nasa loob ang kulo. Hindi lang basta kulo. Lahat ng luho. Napakahilig mo pang magpaawa sa iyong ina noon, hindi ba? Kaya kahit pagod na siya, puyat na, kakausapin ka pa rin. Tapos bigla mong hihiritan ng mama pautang naman. Magpadala ka naman ng pera sa akin. May kailangan lang po kong bilihin, mama. Di ba? Huwag mong itanggi sa akin. Dinig ko mga bagay na yun. Alam ko mga bagay na yun dahil cellphone ko ang ginagamit mo. Oh. Mga mukha kayong pera. Mga bastos kayo. Ginamit niyo lamang ang kapatid ko. Tapos lahat ng nangyari kay Joy, isinisisi niyo sa kanya. O bakit hindi niyo sabihin sa akin kung paano niyong pinabayaan si Joy? Ha? Magsalita ka, Roy. Irma. Kung sa bagay, ang kakapal na mga mukha ninyo. Pagkatapos kayong pag-aralin, pagkatapos kayong pakainin, ibigay mga pangangailangan ninyo. Ngayon, wala na siyang halaga sa inyo dahil ano? Dahil may sakit na siya? Ngayon nakaratay na, ni hindi makatayo ngayon, ni hindi kayo mga runong mga musta. Tapos, ang lakas ng loob niyong umasta na para mabuti kayong ina't ama sa inyong mga anak? Nakakasuka kayo. Nakakasuka. Pero huwag kayong mag-alala. Irma. Roy, hindi ko nakakailanganin pang inyong mga tulong at suporta. May pera ako. Kayang-kaya ko. Ako na mismo mag-aalaga sa kapatid ko. Pero isa lamang ang hiling ko. Huwag na kayong magpapakita pa sa kanya. Huwag na kayong lalapit pa. Dahil magmula ngayon, hindi ko na kayo pamilya. Yan ang sabi ng kapatid ni Millet. Tahimik lamang itong si Roy at si Irma. Parang mga batang napagsabihan ng kung sinong matanda. Maya-maya, paalis na ang kapatid ni Millet. Kaya lang muling nagsalita si Roy. Ang sabi niya, Teka lang po. Teka lang. Baka po pwedeng... Teka lang po muna. May gusto po akong malaman. Pwede ko po bang malaman kung kailan ko po makukuha yung hati namin sa lupa't bahay na pag-aari ng aming ina? Medyo napakunot ang noo ng kapatid ni Millet. Ang sabi pa nga ni Roy, hindi po ba? Naibenta niyo na po yung pag-aari ng inay. Ibig sabihin, may parte po kami doon. Balik na rin yung manamundo, anak kami ng aming ina. Dapat hati-hati kami dyan, hindi ba? Lalong nag-init ang ulo nga ng kapatid ni Millet. Dahil sa pangyayaring ito, sa sinasabi ni Roy,
Parang mas after pa siya at concerned pa siya sa pera ng kanyang ina kumpara sa kanyang ina. Imbis na siya'y makapanakit pa, umalis na nga lamang ang kapatid ni Milet. Magmula noon ay hindi na nga nagparamdam pa ang dalawang magkapatid. Si Joy nasa kulungan pa rin. Sa pagkakataong ito, si Milet ay namayat na. Nanghihina na ang kanyang katawan. Ngayon, naka-wheelchair na nga ito. Hindi maaaring walang kasama kahit isa. At muling nabuo ang sama ng loob sa kanyang puso, ang galit sa kanyang mga anak. Sa paglipas pa ng mga buwan, patuloy na nanghina ang kanyang katawan. Kasabay niyan ay patuloy na paglaki ng mga anak ni Irma at Roy. Ngayon, hindi nga nila alam ang gagawin. Hindi nila alam kung paano magiging isang mabuting magulang. Kasi nga, iba ang takbo ng kanilang pag-iisip. Sa kasamaang palad, si Milet ay na-stroke na. Hindi na nga siya makapagsalita ng maayos, malabo pa ang kanyang mga mata. At ang kanyang isipan ay sobrang labo na. Si Roy, iniwan ng asawa, bit-bit ang kanyang mga anak. Si Irma, kasama pa rin ang kanyang mister sa loob ng iisang bahay kasama ang kanilang mga anak. Pero alam niya na namababae ito. Yan, saka pa lang nila maiisip kung gaano naging kahirap ang buhay ni Milet na maging ina ng 3 pariwarang anak. Ngayon lamang nila na-realize kung gaanong kahirap maging isang magulang talaga. Palibhasa noon, tinatapalan lamang nila ng pera ang mga pangangailangan ng kanilang anak. Pera. Walang pagmamahal, walang atensyon, walang pag-ibig sa pamilya. Pera lang talaga. As in pera. Naisip nga nila, kamusta na nga kaya ang kanilang ina? Sa kasamaang palad, tulad ng sinabi ko, wala nang ang naaalala pa itong si Milet. Para siyang isang lantang gulay. Para bang buhay na patay. Inihintay na nga lamang niya ang tamang panahong siya'y kukunin na nga lamang ng Panginoon. Ngayon, ang totoo niyan, payapa na ang kanyang isipan. Lagay na ang kanyang loob, ganoon din ang kanyang mga kapatid. Hindi kalaunan, pumanaw na nga itong si Milet. Ngayon, wala nang saysay pa, kahit humagulgul man sa harap ng maraming tao itong si Roy at Irma. Kahit magpuyat kayo ngayon kakabantay sa kanyang bangkay, wala nang saysay. Aba, parang nagpapatawa. Kung kailan patay na yung tao, saka sila hihingi ng kapatawaran. Well, kung sa bagay, karamihan naman talaga ay ganyan, hindi ba? Kung kailan wala na, saka marirealize ang halaga. Sa huling parte ng istoryang ito nakalabas ng kulungan si Joy, siya ay kinupkop ng kanyang kapatid na si Roy. Ngayon pa lamang nare-realize ng magkakapatid na ito kung gaanong kahalaga ang kanilang pamilya. Hindi man sila makabawi sa kanilang ina, susubukan nilang gamitin ang tirang panahon sa mundo upang makabawi sa isa't isa. Dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Ang istoryang ito ay tungkol sa pamilya at halaga. Payo ko sa inyo, Kabonimalia. Ngayon mismo, sa punto't pagkakataong ito, i-pause mo muna ang video. Lapitan mo ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong kapatid, ang iyong asawa, ang iyong anak. Kalimutan mo muna ang ego mo, ang pride mo, at sabihin mong mahal na mahal mo sila. Yung simpleng I love you, sorry at thank you ay malaking bagay na. Kaunting kataga lamang, hindi naman yan ikakasira ng pagkatao mo. Kaya sige na, lapitan mo na sila. But this time, shout out time. Binabati ko po sina Miss Stella Bables, Alona Eusebio, Len Gonzalez, Esti Romeo, Azilana Sketching, Noni Sanz,
Princess Drucker, Dolly Bidonia. Siyempre kasama na sina Miss Celestina Sigua, Gina Aquino, Merleline at Yolinda Castillo, Jonah Lusaria, Ruth Barlaan, Iskander Dubai, at Gloria Narciso. Sa ating mga followers sa TikTok, Miss Cancer Girl, Ana Angel, Helen, Chanine Kutanda, Erlinda Claveria at Isel Ilagan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Oh, mga ka-Von Imalia, bago ko po malimutan, kung meron po kayong mga mensahe at suhestyon na maaari niyong ilahad sa amin dito, kung gusto niyong humingi ng kaunting payo, i-message niyo po ako sa TikTok ko. Von Imalia or Von Imalia TV, handa akong payuhan kayo sa mga pangangailangan ninyo. Palagi niyo pong tatandaan, mga ka-Von Imalia, bad days are still part of a very good life.